Ito pala ang kwento ng buhay ni Danny Segal, isa sa pinakamahusay noon na basketball player sa koponan ng San Miguel Beermen. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Danny Segal ay isang Filipino-American basketball legend, coach, at bagong hirang nakasapi ng 50 greatest players ng PBA. Kilala sa kanyang eksplosibong bansag na Dynamite Danny, bumuo si Segal ng isang Hall of Fame na legasya sa Philippine Basketball Association, PBA, bilang isang 6'6" na mapanganib na swingman. Nakasungkit siya ng 8 PBA championship, 4 na finals MVP, at 2 Best Player of the Conference award sa loob ng kanyang makulay na 18 taong karera. Kabataan at pinagmulan 1976 hanggang 1994. Si Daniel Charles Yadaw Segal ay ipinanganak noong June 14, 1976, sa Scranton, Pennsylvania. Lumaki siya mula sa edad na 2 sa maliit at may pamilyar na komunidad sa lungsod ng Carbondale, Pennsylvania. Ang pamilya, si Danny ang pinakabata sa 5 magkakapatid nina John Charles Segal, isang Caucasian American na ama, at Blasilda Yadaw, isang katutubong Filipina mula sa Eastern Samar. Ang huwaran. Lumaki siya sa isang pamilyang lubhang mahilig sa sports at basketball. Ang kanyang kuya na si Andy Segal ang unang nagbukas ng daan sa Pilipinas bilang isang top PBA draft pick, na nagsilbing maagang huwaran ni Danny para sa isang propesyonal na karera. Dominasyon sa high school. Noong nag-aaral sa Carbondale Area High School, mabilis na naging lokal na sensasyon si Danny. Sa paglalaro para sa Carbondale Area Chargers, pinangunahan niya ang isang historikong 59 na game-winning streak at nagwagi ng PIAA State Championship. Sikat naman lalaro sa kolehiyo sa Wagner 1994 hanggang 1998. Ang kanyang dominasyon sa high school ay nakatawag pansin sa mga collegiate scout, na naging daan sa kanyang recruitment ni Coach Tim Capstro sa Wagner College sa Staten Island, New York. Ang bituin ng Seahawks, sa paglalaro ng NCAA Division I basketball para sa Wagner Seahawks, umusbong si Danny bilang isang mapanganib na forward. Dinomina niya ang kanyang huling taon sa kolehiyo, kung saan umiskor siya ng mahigit na 20 puntos sa sa kanyang huling 10 laro. Tagumpay sa akademya. Bukod sa kanyang galing sa basketball, nanatiling nakatutok si Segal sa labas ng court at nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Sociology. Pamana sa estadistika, tinapos niya ang kanyang karera sa kolehiyo na may kabuoang 1,652 puntos, pampito sa all-time history ng Wagner, habang pumapasok sa top 10 para sa field goals, 3-pointers, at free throws. 2 beses siyang napabilang sa Northeast Conference (NEC) First Team. Ang pagdating, panahon sa San Miguel Beermen 1999 hanggang 2011. Habang tinatapos ang kanyang junior year sa Wagner, bumisita si Danny sa Pilipinas upang panoorin ang kanyang kapatid na si Andy. Noong una ay binalak niyang sumali sa koponan ng Mobiline kasama ang kanyang kapatid, ngunit nagbago ang tadhana. Noong 1999, nilagpasan ng powerhouse na San Miguel Beermen ang karaniwang draft upang pirmahan si Danny bilang isang direct hire. Ang sumunod dito ay isa sa mga pinakamalagim na pagdating ng isang rookie sa kasaysayan ng liga. Agarang Dinastiya 1999-2001. Ginulat ni Danny ang liga kasama ang kanyang naging katuwang na si Danny Ildefonso. Sa kanyang debut season noong 1999, napanalunan niya ang PBA Rookie of the Year, nakasungkit ng 2 kampyonato, at nakakuha ng magkasunod na Finals MVP honors. Pinangunahan niya ang koponan ng San Miguel na umangkin ng 5 titulo sa loob ng 3 taon. Napili rin siya sa PBA Mythical First Team sa loob ng 3 magkakasunod na taon mula 1999 hanggang 2001. Kabiguan sa national team at paggaling 2002 hanggang 2005. Isang matinding dagok ang dumating noong 2002, matapos piliin upang mamuno sa Philippine National Basketball Team para sa Busan Asian Games, napunit ang Achilles tendon ni Segal sa isang pre-tournament exhibition game laban sa Qatar. Ang malubhang pinsala na ito ang pumuwersa sa kanya na hindi makalaro sa Asian Games at nagupo sa kanya sa bench ng halos 2 buong season. Marami ang nangamba na nawalan na ng lakas ang Dynamite.
Ang dakilang pagbabalik 2005 hanggang 2009. Pinatunayan niyang mali ang kanyang mga kritiko nang magpakita si Sigel ng isang kamangha-manghang pagbabalik. Noong 2006, muli niyang nabawi ang kanyang superstar form, kung saan pinamunuan niya ang isang championship run na nagbigay sa kanya ng PBA Comeback Player of the Year, ng Best Player of the Conference Award, at isa pang pagpipili sa Mythical Team. Nanalo siya sa kanyang ikapitong kampyonato kasama ang San Miguel noong 2009 Fiesta Conference. Ang veteranong journeyman, 2011 hanggang 2017. Air 21, Barako Bull 2011 hanggang 2013, noong 2011, bilang bahagi ng isang blockbuster rebuilding trade. Ipinamahagi ng San Miguel si Sigel sa Air 21 Express na kalaunan ay pinangalan ng Barako Bull Energy. Bagamat iba na ang kanyang naging papel sa isang mas batang koponan, ang kanyang veteranong kahanahon at galing sa low post ay nagpanatili sa kanyang pagiging epektibo. TNT Katropa 2013 hanggang 2017, noong huling bahagi ng 2013, pinirmahan ng maalamat na coach na si Norman Black ang isang 37 taong gulang na Sigel upang magbigay ng veteranong lalim at kasiguruhan sa kampyonato para sa Talk and Text. Sa pagpapatunay na may ibubugol pa siya, nanalo si Sigel ng kanyang ikawalo at huling PBA Championship kasama ang TNT noong 2015 Commissioner's Cup bago opisyal na isinabat ang kanyang sapatos noong 2017. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!